Good morning mga kaamats! Welcome to my YouTube channel. It's me, Eds, ang inyong kaamats na lagi may topak. Ganun! So for today's video, today is August 10, 2023. 11 o'clock ng umaga. Papunta tayo ngayon sa PRC sa sa Lozano City para magpa-recover ng ating PRC Leris. Kasi nga ay na-forget na natin yung email na ginamit natin 10 years ago, tsaka nalimutan natin yung password. So hindi tayo makapag-online appointment kasi kailangan siya. So tara, samahan niyo ako kung ano nga ba ang mangyayari. Let's go! So what's up mga kapatid na tayo ng tricycle? Hello mga ka-amat! So for today's vlog ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-retrieve ng ating PRC Liris dahil nga ito isa sa mga requirement natin para magkaroon tayo ng appointment sa PRC kasi hindi na sila nag-entertain ng mga walk-in. So kailangan kapag ikaw ay isang professional at kailangan mo mag-transact sa PRC, you need to have your PRC Liris. So ako, in my case, nalimutan ko siya kasi 3 years ago na-renew ako. Tapos ngayon nga ay nakapag-renew na tayo kasi it's been 3 years na, 2023 pa yun, no? Pandemic season. So nalimutan na natin yung eksena natin sa email, etc. So nahirapan ako magpa-appointment. Pero it's good to note that I will share my journey kung paano ko siya na-retrieve at paano ako nakapag-renew. Pero bago lahat, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And of course, pagpasensyahan nyo na yung background ng aking music kasi ng aking cellphone, ng aking video kasi it's so hot in the Philippines. So without further ado, let's start this video. Panoorin muna natin to and afterwards, I explain ko kung paano tayo makakapunta. Charan! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, last August 8, 1992, mali, sorry. So, ito na, last August 8, 2023, ngayon no, ay birthday ko nga. Celebrate kong aking 31st birthday. At kasabay nito, syempre, kapag meron kang license, is ma-expire dito during your birthday. So, naka 3 years na ako, buwan na ako ay renew sa PRC last 2020. So, ngayon, nakapag-renew na tayo at talagang nahirapan na ako makapag-appointment kasi nga, nalimutan ko yung password ko, yung email ko sa PRC Liris. So, ang ginawa ko, na YouTube ako, may mga eksena doon na ganito, na ganyan, mag-email sa kanila. Pero it's been matagal para mag-reply sila. So, the best thing that I will recommend to all my viewers, mga kaamats, is that pumunta kayo sa may pinakamalapit na PRC sa inyong lugar. So, in my case, taga Lozano City ako. So, thankful ako kasi ilang tumbling lang yung PRC office dito. So, pumunta ako doon. Hindi naman na kailangan magpa-schedule doon. You need to go there, walk-in ka lang, and then you are going to tell to the guard na, Sir, nalimutan ko ang password ko sa PRC Liris. Magpapa-retrieve ako ng aking email para makapag-appointment ako. Entertain ka naman nila and then bibigyan ka nila ng form that you are going to answer that form para
ma-verify nila kung ikaw nga ba yon. So, meron nung portion na ano yung ginamit mong email ID or email sa PRC. So, kung naaalala mo siya, good sa'yo, pero kung hindi, pwede mo siyang ilagay na forgot or talagang hindi mo na talaga siya maalala. So, in my case, ang nilagay ko is ang aking regular na email, yun ang nilagay ko, tapos yung password ko nalimutan ko. So after I think 1.5 hour or almost 2 hours, yes, matagal din tayo naghintay na bago tayo makaprocess. So after 2 hours, kinakabahan ko kasi hindi ko talaga alam kung magkakaigi yung Excel ng ganon. Pero thanks God, God is so good kasi after 2 hours kong paghihintay sa PRC, binigyan ako ng form at ayun, binigyan ako ng bagong password. So, after that, tinesting ko agad kung gumagana yung PRC release ko. Nag-login ako, tapos sinave sa cellphone ko na yung password para hindi ko na siya malimutan after 3 years, no? So, thanks God, at na-login nga ako, at yun na nga yung account ko sa PRC. So, walang kabog-kabog, nakapag-appointment ako, kinabukasan, ang napunta ako doon is August 10, no? August 10 ako pumunta sa PRC. And then, August 11 ako nagpa-appointment, 4 to 5 p.m. I-share ko na rin dito experience ko. Mabilis lang. Pag mayroon ka appointment, wala pang isang oras nakuha ko na yung ID ko. Kailangan mo lang ipakita yung appointment mo na ginawa mo through the PRC Liris. Tapos, 450 binayaran ko. Yung aking picture dapat ay hindi na ako pinagpa-picture na kasi goods naman yung picture ko. 2x2 siya, passport size with white background and formal attire. And then, hiningan din ako ng certificate. Ang ipinakita ko kasi akala ko enough na yung pagbabantay sa PR sa license sa license examination for teachers. Akala ko enough na yun. So, yun lang dala ko. Pero, sabi nung teller doon or nung anak sa akin, may utang pa daw ako at naka-note daw yun sa PRC. So, sabi ko na lang, sige, after 3 years ko na lang babayaran yung aking CPD, di ba? Aware naman tayo sa mga ganyan teachers na we need to have a training in order for us to tell na tayo ay nasa servisyo pa lang, etc. No? So, the good thing about is, pero na-realize ko lang, dapat naman, no, hindi na tayo inihingi ng training, ng certificate, kasi nakain naman tayo sa DepEd, no? Goods na yun eh. Training na yun, pero nevertheless, yun ang kanang requirements. Tapos, yun, nakakuha na ako. At sinabi ko na rin pala mga ka-amats, during that day, ay nagpa-authentic na rin ako ng aking ID. Isa lang, for 75 pesos, may additional na 8 pesos para sa GCash. Nagpa-authentic na din ako para hindi na ako magtatalang sa pat. Mahirap din naman magpa-appointment at pumunta sa PRC at kumilan maghintay. Mas mahaba pa ang iyong pinaghintay kaysa sa transaction mo. Aminin natin yan, di ba? Sa lahat ng mga offices na, mas mahaba yung pila natin. Tapos, ang tip ko lang sa inyo para hindi nyo malimutan yung inyong passport, yung inyong password sa PRC Liris kasi very important na siya ngayon, no? Yun, picture nyo agad siya, tapos, ayun palang form guys, hindi sa'yo ibibigay siya ng guard. Iiwan mo siya doon kasi nga ay para meron silang copy. So, pinapicturean lang sa akin ng guard and then, happily, pinicturean ko siya, sinave ko sa messenger ko, mayroon pa akong sulat sa papel, tapos sinave ko siya sa laptop ko, sinave ko sa cellphone ko, ayan. So, ganoon yung aking ginawa previous 3 years ago. Kaya nga lamang, is napalit ako ng cellphone, napalit ako ng laptop, di ba, yama, after 3 years na magbili tayo ng bago. Kaya, nalimutan ko siya. Pero para hindi na maulit yung ganong eksena na nakadalawang break tayo sa PRC kasi time is gold, ay talagang nag-save na ako, nag-backup na ako ng mga password ko. So, yun lang naman ang nais ko ibahagi sa inyo. So, maraming salamat for watching my vlog, and don't forget to like, share, and subscribe para marami kayong updated. So sa lahat po ng mga gustong kumuha ng PRC ID, huwag kayong may stress, madali lang. Gora na kayo sa PRC kapag nalimutan nyo ang inyong PRC Liris. So sana nakatulong tong video ito sa mga nalimutan ng password na hindi na makapag-login. Sa lahat ng transaction na hindi lang sa PRC Liris, hindi lang sa pag-renew ng PRC, ito applicable sa lahat na may transaction sa PRC na hindi na makapag-appointment dahil nalimutan nila ang kanilang PRC Liris account. Ito aking may papayo, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na PRC at walang ka-glove ay makaka-accomplish kayo. So that's all for today. Goodbye. Don't forget my beautiful name, Eds Amats, ang iyong ka-amats na laging may top up, ganun. So isang fresh na umaga, gabi sa inyong lahat. Bye!